Musta kayo? Bakit parang mainit ang aircon? Musta kayo? Di ba may garugtong dapat yun eh? O, dapat ganun, di ba? Hindi mabuti. Kaya naglagay ako ng upuan dito. ah, Dapat hindi na ako magpe-preach today. Kaya lang nakiusap sila, I'll give them more time. Hindi sila nakapag-prepare ng message last Sunday. But anyway, ipanalangin niyo ako, masustain ko. Kapag nanghina ako, upo lang ako dito. Okay lang sa inyo? Okay. Ngayon, kapag hindi ka naupuan dito, yung mga natutulog dyan, dito natin paupuin, di ba? Para mahiya silang matulog. Okay? So, salamat sa Diyos. Patuloy tayo sa series ng Acts. At last week, ito yung kumikilos ang Diyos, di ba? Kahit hindi natin nakikita. Hindi mo napapansin, pero hindi siya tumitigil. Kahit natutulog tayo, nakikita natin yon. At hindi natin napapansin, pero sana mapansin natin na hindi tumitigil ang Panginoon. So nakita natin yung pag-uusig kay Pablo. At kung Kristiyano ka, uusigin ka rin, given na yon. And then yung pagtatanggol natin, hindi, pangalawa na lang yung sarili natin eh. Ang nakataya kasi ang pangalan ng Panginoon, ang kanyang simbahan, at ang buong Kristyanismo. So ito yung mas malaking dahilan. Kasi tayo, pag nawala tayo, makakalimutan tayo ng tao eh. Pero ang Diyos, hanggang eternity yon, nandun talaga siya. So ito yung pagtatanggol para sa gawain. And then later on, not this Sunday, pero susunod, makikita natin yung verdict kay Pablo. Ano ba yung magiging pasya ng hukuman sa kanya. So ngayong araw, susundan natin siya ng pagtatanggol ng Diyos. Pero sa lesson natin, hindi siya talaga in a sense na magtatanggol, pero siya magbibigay na sa atin ng kakayahan, ng karunungan, ng mga salita, paano natin ipagtanggol ang sarili natin. So makikita pa rin natin yung katapatan niya sa buhay natin. So tingnan natin sa Acts 24, verses 10 hanggang 16. Pwede po ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay natin siyang basahin. Si Pablo ay sinenyasan ng gobernador upang magsalita. Kaya't sinabi niya, kagalang-galang na gobernador, nalalaman kung kayo'y batagal ng hukom sa bansang ito. Kaya't ikinagagalak kong ipagtanggol ang aking sarili sa harap ninyo. Wala pang 12 araw mula nang ako'y dumating sa Jerusalem upang sumamba. Matitiyak ninyo iyan kung kayo'y magsisiyasat. Minsan man ay hindi nila ako nakitang nakipagtalo kanino man sa loob ng templo o gumawa ng gulo sa sinagoga o sa alinmang lugar sa lungsod. Wala silang may haharap na katibayan sa kanilang mga paratang laban sa akin. Inaamin kong ang pagsamba ko sa Diyos ng aming mga ninuno ay ayon sa daan na sinasabi nilang maling pananampalataya. Subalit naniniwala rin ako sa lahat ng nasusulat sa kautusan at sa mga aklat ng mga propeta. Tulad nila, umaasa rin akong muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao, matuwid man o di matuwid. Kaya't pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking budhi sa harap ng Diyos at ng tao. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po. Dahil ko po ay nasa gitna po namin dahil lang sabi mo kung merong 2 tao o 3 tao nagtipon na ang pinag-uusapan po ay ikaw, ay nandun ka po sa kalagitnaan po nila. Kaya alam po namin na itong mangyayari ngayon o itong nangyayari ngayon ay magandang kalooban mo po para sa aming lahat kasi wala ka pong hinangad kundi para sa kabubuti po namin. Kaya samahan mo po kami at kahit ako po isustain mo po ako, may bahagi ko lang po yung mensahe mo po o Diyos at mangyari po ang iyong kalooban. At ikaw nga po yung magsala doon sa mga salitang bibitawan ko po, naway lahat pong ito ay manggaling sa iyo at yung hindi po importante na nasabi ko, salain mo po, huwag mo pong hayaan matandaan po nila. Bagkus yung mensahe mo po ang matandaan namin at alam po namin, binuksan mo na po yung puso po namin at mangyayari po ang iyong mabuting kalooban. Ito po yung dalangin namin, ito po yung dalangin ko sa pala ni Kristo. Amen and amen. Pwede po mo po.
So nakita natin yung paglilitis kay Pablo. Ah, pagkatapos nun, siya naman yung parang linitis actually. Di ba siya yung pinaparatangan, pero actually, ang dapat na makonvict ay yung mga nakikinig. Parang sana tayo din. Nasa salita ng Diyos, mangungusap, may maramdaman ka sa puso mo tungkol sa mensahe ng ating Panginoon. So kapahamakan, at dito makita natin si Pablo nililitis, pero later on mapapansin mo, si Felix na yung nililitis. Kasi gusto rin ng Diyos na maligtas si Felix, para katulad natin. Yung mga pamilya nating wala rito, kailangan ng Diyos na maligtas din sila. So ikaw inuna ka ng Diyos dito, meron kang mission. Sana yung ibang tao ay maabot ng alam mong kaligtasan. At meron sa atin dito, mga pasaway pa. At sana matauhan na kayo. Huwag nyo nang antayin na ibaban kayo dito sa church kasi iba na yung nangyayari. Pinagbigyan ng matagal na panahon, pero merong hangganan po yun. Ako mismo, sinabi ko na, binigyan ko kayo ng warning, yung mga iba sa inyo, hindi lahat. Pero later on, for the sake ng simbahan ng Diyos, para sa ng paggagalang sa Diyos, hindi ko na po ito tolerate. Hindi ko na ito tolerate. Pag sinabihan ko kayong maghanap ka na lang ng ibang simbahan, marami pong ibang simbahan. Ibig sabihin, kung ayaw mong maayos dito, sa iba na lang baka sakali magayos ka. Kasi kung hindi mo ako susundin, anong kwenta? Anong kwenta nung tinatawag mo kong pastor, hindi mo man lang ginagalang. So dito sa atin, meron po ako responsibility na kapag napahamak kayo, dahil hindi ko kayo pinabayaan ko kayo, ako'y mananagot sa Diyos. Pero sabi ng Diyos, pag binigyan kita ng warning at hindi ka nakinig, wala na akong pananagutan dito. Kaya wala pong samaan ng loob. Binigyan tayo ng Diyos ng maraming mahabang panahon. Pero kung hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakikinig, hindi ka pa rin nagbabago, siguro baka hindi ito yung lugar para sa iyo. Marami pong simbahan dito sa Pasay at baka doon, mas effective po sa iyo doon. Kasi sabi nga ng matatanda, pag merong isang kaing na kamatis, sabi niya, pag merong isang bulok doon, huwag mong kakainin kasi bulok nga yun. At tatanggalin mo yon para hindi mahawa yung iba. So, pasensya, mahal ko kayo, alam nyo yon. Binigay ko yung buhay ko sa inyo. Pero kung hindi ako ang gagabitin ng Diyos para sa iyo, mas magiging masaya ako doon ka sa isang lugar na baka doon ay makinig ka, baka doon ay magbago ka. So, huwag mong tatandaan, gagawin ko yon dahil mahal kita. Ayaw kung habang panahon nandito ka, at the end of the day, hindi ka naman pala maliligtas. Naintindihan niyo po? Sana maintindihan natin. Nagmamahalan tayo bilang pamilya ni Kristo kasi meron tayo dapat one spirit eh. Bakit iba yung spirit ko sa spirit mo? Medyo hindi mag-work po yung ganon. So sana sama-sama tayo ang pinaguhugutan natin yung pagmamahal natin sa Panginoong Jesus. Hindi perfection po. Pero yung ayaw mo magbago, it's better you get out of this place. Punta ka doon sa lugar na baka sakaling makinig ka, sumunod ka doon sa mga tao. At para sa iyo po yun, hindi para sa akin o hindi para sa kanino man. Kapahamakan sa pagpapaliban, ito na rin po yun. Ang tagal mo na rito, hindi ka pa rin naniniwala kay Kristo, anong ginagawa mo rito? Hindi ko pinag-iiksayan yung pinapakain sa iyo. Hindi ko kinukwenta yung paglilingkod ko sa iyo. Ang kinukwenta ko, yung kaluluwa mo. Kung hindi ka maliligtas dito, it's better you look for another church. Kasi itong pagpapaliban mong yan, delikado po yan. Delikado po yan. Kung mag-rapture na bukas, ikaw ang maiiwan dito at ang kaligtasan mo'y mawawala. Ang punto ko lang, sabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung buhay, ako yung katotohanan. Naintindihan mo kahit bali-baligtarin yun eh. Hindi ka makakapunta ng langit kundi sa pamamagitan ko. Kung hindi mo paniniwalaan yun, dinidelay mo po yan. At meron kapahamakan doon sa pagpapalibon mo yan. At ikaw ang magdudusa noon. At ayaw ko noon. Bakit? Kasi mahal nga kita eh. Kaya nga binibigay ko ang lahat ng mga kakayanan ko para maligtas ka lang, hindi para hindi para maging masaya ka lang. Opo, kasunod na yung kasiyahan doon. Pero ang number one doon, yung kaligtasan. And then sabi niya, alam niya yan, pinauna na ng Diyos, sabi niya, ngunit nang magpatuloy si Pablo, sabayan niyo ako, ng pagsasalita tungkol sa pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili, at sa darating na paghuhukom. Ano nangyari? Natakot si Felix. Kaya sinabi niya, makakaalis ka na. Ipatatawag kitang muli kapag may panahon na ako. Isang pagpapaliban to, pagdidelay.
pagdidelay na natakot siya, sana kung nakinig pa siya, pinagpatuloy pa niya yung sinasabi ni Pablo, baka siya naligtas. The same sa atin. The same sa atin. Yung iba sa inyo, the same eh. Pag hindi gusto yung sinasabi ni pastor, tutulugan na ako niyan eh. Sanay na ako, hindi ako na-insulto, pero ikaw sayang yun nandito ka. Nandito ka, hindi ka naman nakikinig. Tapos nakikinig ka, hindi mo naman ginagawa. Anong kwenta nun? Anong kwenta nun, nakinig ka, hindi mo na pinaniwalaan, hindi mo po gagawin yun. At ang mangyayari at the end of the day, hindi mangyayari magandang plano ng Diyos sa iyo. Kaya sabi niya, huwag mo nang i-delay. Kung naririnig mo ngayon, sinasabi ng Diyos, siya yung daan ng kaligtasan. Maniwala ka, subuhan mo sa akin. Gagawa ng miracle ang Diyos sa puso mo. Ito yung babaguhin ka niya, magkakaroon ng transformation. Pagpapaliban sa pagsunod kay Jesus. Hanggang ngayon, di ba? Naririnig nyo na yan eh. Pastor, saan na lang po ako maglilingkod, patapusin ko lang po yung anak ko. Pag natapos yung anak, Pastor, magkaroon lang po ng trabaho yung anak ko, maglilingkod na po. Familiar, di ba? Yun eh. Dami Pastor, pag ano po, pag medyo nakaipon pa kami ng konti, maglilingkod po ako sa Diyos. It is the same. Delayed obedience is disobedience. Yung pagpapaliban mo yun, di mo nga alam kinabukasan ng mangyayari, di ba? So pag sinabi ng Diyos sa'yo, agad-agad, merong sense of urgency. Hindi mo na pwedeng ipagpaliban kasi mapapahamak ka. Pag meron ka naramdaman, sunod ka na lang. Kahit ayaw mo, sunod ka na lang. Ito yung sabi niya, yung delikado at malapit sa kapahamakan ang pagpapaliban ng pagsunod kay Jesus. 57 sabi niya, samahan niyo ako. Samantalang sila ay naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Ito yung volunteer. Panginoon, maglilingkod po ako sa iyo. Gusto ko po maglingkod sa iyo. Dito marami yan. Hindi ko sinasabing mali yun. Pastor, gusto ko pong sumali sa choir. Pastor, gusto ko pong tumulong sa paglilinis. Pastor, ang dami nun eh. Tapos kapag pumasok na siya, makikita yung realidad, di ba? Na kapag nag-choir ka dito, ang sinuturo dito sa church natin, servant leaders. Yung leaders na parang alipin. Hindi leaders kung mo leaders ka parang VIP ka, hindi po. Ang leaders dito, ang training ko, siguro sa akin lang yun, hindi naman lahat ng pastor. Ang training ko, maglilinis ka ng CR, maglilinis ka dito. O sa tingin mo, next Saturday, nandyan na yan? Nandyan pa yan? Wala na. Kaya nga ako pumunta ng pastor, gusto kong kumanta. O nga, kaso bago kita pakakantahin, gusto kong makita, gusto mo bang maging alipin ng Panginoon? At lilitaw po yun. At 3 practice, bago siya bigyan ng slot, kumanta siya. Bakit? Inahanap po yung commitment. Kasi hindi biro-biro ang paglilingkod sa Diyos. Pinag-aaralan natin, di ba? Ipe-persecute ka. Tapos, pagdating ng lunch, kasi may mga iba-iba yung relo nila eh. Iba-iba yung relo ni AJ, iba yung relo ni DJ. Ako, tingnan mo, binawasan ko na yung mga relo. Natandaan nyo? Dati meron pa yan. Meron dati doon, di ba? Meron dati doon. Meron dati dito, di ba? Ang mga relo na yan. Kasi nainis ako. Hindi man nasusunod yan eh. Darating isa alas 10, darating isa alas 9, darating 8:30. Iba-iba yung dating nila. So sabi ko, baliwala yan. Tapos, ang mangyayari doon, pag kumain na kami, 1:00, 12:30, alas 2, pag natapos yung practice. Ano ulam? Hindi dapat VIP, di ba? Singer ako eh. Instrumentalist ako eh. Worship team ako eh. Leader ako, di ba? Kung meron pong bangos, hati-hati ng bangos. Siyempre, yung bagos natin ngayon, ganun na lang kakapalata, di ba? O hatiin mo pa yon. So sa tingin mo, babalik pa yan? Kaya nakita nyo, iba-iba. Matira ang matibay. So the same dito. Sabi nito, volunteer siya. Susunod po ako sa iyo kahit saan kayo pumunta. Lahat tayo nararamdaman natin. Ang ganda, di ba? Ang sarap. Panginoon, maglilingkod po ako sa iyo. Ano sagot ni Jesus? At sinabi naman ni Jesus sa isa, sumunod ka sa akin, ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Saka po ako maglilingkod. Maipalibing ko po ang aking ama. Pero pag tinignan mo ito, hindi naman patay yung ama niya. Ibig lang sabihin, kulang siya ng pananampalataya.
na hindi kayang isustain ng Diyos yung pangangailangan niya. So sabi niya, hayaan ko muna pong mamatay yung aking ama. Kasi pag namatay po ang aking ama, meron akong mamanahin. At pag may pera na po ako, saka po ako maglilingkod sa iyo, sabi Panginoong Yesus. Hindi patay ang ama niya, pero takot siya na hindi kayang isustain. Ito yung pagpapaliban ng pagsunod sa Panginoon. And then ano pa, sabi, may isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. So marami tayong dahilan. Pero ang pinakabot, dinidelay natin yung pagsunod sa Diyos. Hindi po masama yung mga dahilan na yon. Kaya lang ikaw yung nawawalan, yung pinag-aralan natin na lost opportunity. Na baka kapag yung panahon na gusto mo na yon, wala na. Parang dito, kapag gusto mong kumanta na dyan, parang nakakita na kayo yung mga mega churches, di ba? Yung malalaking mga simbahan. Makita mo dyan, ang gagaling niyan. Magsasubmit ka ng panahon namin demo tape. Pakikinggan muna nila kung okay yung boses mo, and then saka kanila i-audition. At pagdating ng audition, hindi ka pa sigurado kung makasalang ka. Yung sa dami po nun. Kahit sa pastor, makita mo yung application ng pastor doon, marami. Dito sa atin, wala. Kahit isa walang nag-a-apply. Kasi nga, siyempre, konti lang tayo, tapos wala pa tayong ganong karaming pera, hindi natin mapaswelduhan sa kanila. Hindi lang sweldo, meron kang allowance, meron kang cellphone allowance, meron kang housing allowance, meron kang car plan, yung mga ganon. Sa atin wala, kaya wala talagang nag-a-apply. So ibig sabihin, inano ng Diyos yung talagang susunod sa Kanya, bukal sa puso, pero mahirap po talaga in reality. And then yung pagtanggi o yung pag-reject kay Jesus at pagpapaliban, isang malaking delikado po yan. Kaya ka narinig mo na gusto kitang maging anak ko, anong sasagot mo? Sabi ng Diyos, gusto kitang maging anak. Ano dapat yung sagot mo? Di ba? Opo, opo, opo. Di ba? O sino gusto maging anak ko? Ako po, ako po, ako po. Di ba? Dapat ganun eh. Pero kuminsan, sabi ni God, gusto kitang maging, alika sumunod sa akin. Ay, sandali lang po. Bibis muna po ako. Ay, sandali nga po. Ay, may lakad po pala ako yun. Next time po. Nakita mo, sabi ng Panginoon, ito yung ang kabayaran ng kasalanan ni kamatayan. Pero itong regalo ko sa iyo, buhay na walang hanggan. Tatanggapin mo na lamang eh. Pero karamihan, dinidelay mo pa, di ba? Pag-isipan ko muna po, pag-pray ko muna po. Itong maraming dahilan to, napaka-delikado po. Walang pinag-aiba yung rejecting Jesus at pagpapaliban ng desisyon mo. Kailan mo isusuko ang buhay mo sa Panginoon? So, pinag-aralan natin, napagdaan natin pag-uusig, ito titingnan natin yung pagtatanggol ni Pablo sa sarili niya. Pero ang talaga nagtanggol sa kanya, ang Diyos, kasi nga ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob, ng karunungan para ipagtanggol niya ang sarili niya. At hopefully next week, ito yung topic nila. But anyway, kung ano yung topic po nila, sana ito yung makita natin sa next week, yung decision ng judge, kumbaga. So pagtatanggol, remember yung 3 paratang kay Pablo? Sino nakatanda na 3 paratang kay Pablo? 3 paratang. Nagdadala daw siya ng mga Hudyo. Ha? Ang isa sa parata sa kanya, nilalabanan niya yung kautusan. Utos ni Moses, sabi niya. Tapos nilalabanan niya ang mga taga-Roma. Pero siya ay Roman citizen, di ba? Later on, sinabi niya, ako'y kasi ang magulang niya, Roman tsaka Hudyo, di ba? Ako'y Romano, sabi niya. Ano pa yung paratang sa kanya? Nagdadala ng hentil sa sinagoga. Ang sinagoga ng Hudyo, tingin nila sa atin, mga hentil tayo marumi. Kaya pag dinala ka rito, parang nadidefile yung kanilang templo. Ito yung paratang nila kay Pablo. And then 10, sabay niyo ako, si Pablo ay sinenyasan ng gobernador upang magsalita. Kaya't sinabi niya, kagalang-galang na gobernador, nalalaman kong kayo'y matagal ng hukom sa bansang ito. Kaya't ikinagagalak kong ipagtanggol ang aking sarili
sa harap ninyo. Nakita nyo, nasa hukuman siya, pero wala siyang lawyer, wala siyang abogado. Kung natatandaan niyo yung abogado nila na laban sa kanya, puro bola ang ginawa niya kay Felix. Nakagalang-galang, napakabuti mo po, magandang buhay namin because of you. Pero alam natin na bola yon. Pinaplatter niya para yung pabor ay mapunta sa kanya. Ang pambobola ay kasalanan. Ulitin ko ang pambobola ay kasalanan. Yung para lalo na pag ubutan ka ng pera, di ba? Pag nakita mo sa kanya, ang ganda-ganda mo naman, bagay na bagay sa yung buhok mo. Di ba? Of course, meron naman talagang totoo. Pero kapag binobola mo yon, kasi kasunod nun, actually, nangangailangan ako ng pera, baka meron kang sobra dyan. Yung gano'n, di ba? So, gagawin mo, bubulahin mo, para sa anak siguro meron gano'n, di ba? Na paghihingi ng pera, hingi ng pera yung anak, di ba? Na kuminsan, siyempre, normal yun, di ba? Normal. Para mahingi mo yung pabor mo, bubulahin mo na, Daddy, ang pogi-pogi mo ngayong araw. Saka lang mo ba ikaw yung best daddy sa buong mundo, di ba? Ipa-platter mo, pero eventually meron kang hihingin sa kanya. Pero tatandaan nyo, ang pambobola, it's a sin. Kasalanan, kasinungalingan kung hindi totoo yung sinasabi mo. Kasi meron kang motive. Ito yung nakikita ni Jesus sa mga ito. Gusto maglingkod, pero nakikita ni Jesus sa puso nila yung motibo nila. Kaya dito, wala siyang halong pambobola. Wala siyang lawyer, siyang nag-represent sa sarili niya. And then sa Jeremiah 1:9, sabayin niyo ako, pagkatapos, iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang aking mga labi, at sinabi, ngayon ay ibinigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Bakit ito yung kinuha ko? Gusto ko lang makita ang isang example na kapag pinagtatanggol ka ng Diyos, siyang magbibigay sa iyo ng karunungan, ng mga salitang sasabihin mo, ng kalakasan, ng katapangan para ipagtanggol mong sarili mo. So at the end of the day, sana maalala mo, hindi naman talaga ikaw ang nagtanggol sa sarili mo. Merong Diyos na nagbigay. So parang dito, kung aalalahanin mo lang, every day meron tayong battle, di ba? Kung aalalahanin mo lang na hindi, di bali, bibigyan ako ng salita ng Diyos kung paano ko ipagtanggol ang sarili ko. At dahil ang Diyos ang nagtatanggol sa iyo, sigurado ang iyong tagumpay. Tama? Sigurado ang tagumpay mo kasi ang Diyos ang nagtanggol sa iyo. Ang kulang lang sa atin kuminsan, nung magtagumpay ka, nakalimutan mo yung Diyos na tumulong sa iyo. And then kasi meron tayong tinatawag nilang comforter o yung Holy Spirit dito sa puso mo. Ito yun. Ito'y talagang maaasahan mo. Kahit ngayon po, ito lang yung naasahan ko. Sa sitwasyong pinagdadaanan ko ngayon, ito lang po yung maasahan ko. So, kapag meron ng 2:00 ng madaling araw, mga ganon, ano na lang, na kiniklaim ko na lang, anong gagawin ko? Anong gusto mo pong gawin ko? Hindi ko na po kaya kako, ano pong gusto mong gawin ko? Ito na lang, siya na lang yung maasahan ko. Kasi yung, nandyan sa atin kung Kristiyano ka, nandyan yan sa puso mo. All you have to do is to tap it. Parang meron kang meron kang gripo, nandyan siya, meron siyang tubig, pero dapat ikaw yung magbukas, tama? Pag hindi mo binuksan yan, hindi lalabas yung tubig. Meron kang gagawin. So the same. We have the Holy Spirit, all you have to do is to tap. Panginoon, tulungan mo po ako. Maawa ka po sa akin. And then 11, wala pang 12 araw mula nang ako'y dumating sa Jerusalem upang sumamba. Matitiyak niyo yan kung kayo'y magsisiyasat. Minsan man ay hindi nila ako nakitang nakipagtalo kanino man sa loob ng templo o gumawa ng gulo sa sinagoga o sa alinmang lugar sa lungsod. Malinis ang aking konsensya sa harap ng Diyos. Ano yung malinis na konsensya? Unang-una, lahat tayo nagkasala. Lahat tayo may kasalanan, tama? So kung bakit hindi talaga malinis ang konsensya natin. And then with Jesus, kung naniwala ka kay Jesus, isinuko mong buhay mo sa Kanya, malilinis yun. Sabi ni Jesus, kapag ikinumpisal mo ang iyong kasalanan,
ikaw ay patatawarin at lilinisin ka niya sa lahat ng karumihan. So, clean plate ka na naman. And then, siyempre, magkakasala ka na mamaya, balik ka na naman sa Kanya. Huwag mo nang intayin ng Sunday. So, ito yung pagharap natin sa Diyos parati, dapat nandito yun eh. Malinis ang ating konsyensya. Ang konsyensya po, bigay ng Diyos yan. Nararanasan natin yan, di ba? Pag nakagawa ka ng masama, binabagabag ka, and then subukan mong mag-isip ng masama. Hindi mo pa nagagawa yung masama, kinukonsensya ka na. And then makagawa ka ng masama, hanggat hindi mo naayos yun, lalo yung paghingi ng tawad sa Diyos, ang bigat niyan, di ba? Ang bigat niyan. So yun ang konsensya po. Build in yan para magamit natin sa buhay ng may kabanalan. And then wala silang maiharap sa nakatibayan sa kanilang mga paratang laban sa akin. So ito yung sinasabihan, beyond reproach, sa naglilingkod sa Diyos, merong ginagamit na beyond reproach, wala silang mapipintas sa'yo. Yung pagpintas ng tao, normal yon. Pero yung kapintasan sa'yo as a minister, wala talaga. Parang ganito lang, paratang meron, pero wala talagang proven. Kasi ito yung mini-maintain. Kaya meron akong accountability with people na below sa akin. Accountability yun. Ibig sabihin, sinasabi ko lahat na nangyayari sa akin para maintindihan niya ako. And then meron ako accountability group na nandito, ka-level ko. Kamo ako pastor, kasingidad ko siguro. And then meron pa pong dito, na mga mentor ko, na siyempre, usually mas matanda sa akin, hindi meron din mas bata sa akin. And then, of course, nandito ang Panginoong Yesus. Ito yung pinaka-mentor mo. Hindi po pwede na ikaw lang. Kasi hindi mo makakayanan, kailangan mo ng, remember sa Bible, yung 70 leaders, kahit sa pag nami-minister ka, at least tigdadalawa. Itong kasama mong ito dapat open, transparent, para naintindihan mo siya, naintindihan ka niya. So ito yung mga accountability. Kahit kayo, kailangan nyo yon. Salamat sa Diyos, meron na tayong mga D-group. Mga D-group yun, nasasabi mo yung concern mo, naririnig mo yung concern nila, at lumalakas ang loob mo. And then Acts 20:18, sabayin niyo ako, nakita kong Panginoon na nagsasalita sa akin, madali ka, lisanin mo agad ang Jerusalem sapagkat hindi tatanggapin ng mga tao rito ang iyong patuto tungkol sa akin. Okay lang ba upo ako? Okay lang sa inyo. And then yun, dito sabi niya, alam ni Pablo na hindi niya kailangan mag-evangelize doon. Alam niya. Kasi sinabihan na siya ng Panginoon, hindi pakikinggan ang patutuo mo dyan. Kaya yung pagtawag ng Diyos sa atin, yung confirmation napaka-importante po eh. Kasi kung hindi ka tatagal. Hindi ka tatagal sa Panginoon. Kaya maraming pinili ang Diyos, sabi niya, pero maraming tinawag, pero kokonti ang pinili. Kaya kung gusto mo maglingkod sa Diyos, hanapin mo yung katotohanan o sigurado ka. Pinili ka ba talaga? O gusto mo lang? Kasi kung gusto mo lang, hindi ka tatagal. So dito alam niya eh. Sinabihan na siya ng Panginoon, umalis ka na dyan, hindi ka papakinggan. Pero ako alam ko, tinawag ako ng Diyos dito. Nung wala ako dito, alam niyo, ang pinanggalingan ko, nandun ako sa Vito Cruz. Ang simbahan nasa bahay ko. Isang kondo na merong isang bedroom, tapos merong isang sala. And then, nung nilipat ako ng Diyos dito, kung sarili ko lang, ang pakikinggan ko, nakasaklay ako noon. Paano ako lilipat doon? Fourth floor yun, walang elevator. Pero dahil alam ko, gusto ng Diyos, 2016, sumunod ako dito. From 2016, hindi na ako nagsaklay. Pero nandiyan pa yung saklay ko, pero hindi ko na ginamit. Ito yung, siguraduhin mo na ikaw nga ba ay pinili ng Panginoon. And then 14, sabayan niyo ako, inaamin kong ang pagsamba ko sa Diyos ng aming mga ninuno ay ayon sa daan na sinasabi nilang maling pananampalataya. Ano yung daan? Ito yung mga grupo ng mga taong naniniwala kay Jesus. Ito yung mga Kristiyanong tinatawag natin. Di ba sinabi ni Jesus, ako ang daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Walang makapunta sa langit kundi sa pamamagitan ko. So sabi niya, hindi ako laban, kundi ako suportado nga, kasama ako sa mga daan na yun, mga Kristiyano ako, sabi niya. And then, subalit, naniniwala rin ako, sabi niya, sa lahat ng nasusulat sa
kautusan at sa mga aklat ng mga propeta. Kasi sa kanila, wala pa silang New Testament eh. So Old Testament pa lang sila. So yung kasulatan, basically, yung kautusan na yung 10 Commandments ni Moses, di ba? So naniniwala ako doon. So wag niyo akong akusahan o paratangan na laban ako dyan. Hindi ako laban dyan, sabi ni Pablo. 15, tulad nila, umaasa rin akong muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao, matuwid man o di matuwid. So ito yung pagkabuhay na muli. Lahat ba tayo dito naniniwala na ikaw, pag namatay ka, babalik ang katawan mo sa lupa, pero ang espiritu mo babalik sa langit? Lahat ba tayo naniniwala dito? Nabubuhayin ka muli? Kung hindi ka naniniwala, kausapin mo ako. Importante po ito na merong resurrection. Kung paano nabuhay si Jesus na muli, ganun din ang mangyayari sa atin. Ito yung magbibigay sa atin ng pag-asa na itong buhay sa lupa, mahirap, pero pagkatapos nito, maayos na. At mamatay man ako, sigurado akong pupunta sa langit ang aking kaluluwa. Ito po yung pinaka-importante. Kaya pag tunay kang Kristiyano, nawawala yung takot mo sa kamatayan. Kasi alam mo kung saan ka pupunta pag namatay ka. Kahit na kinremate ka pa, kahit na nilibing ka pa, magiging lupa yan kasi galing sa lupa itong katawan natin. And then sabi niya, lahat ng tao, matuwid man o di matuwid. Pakinggan niyo ito ha. Lahat tayo makasalanan, di ba? Kapag naniwala ako, lahat tayo makasalanan. So dito tayo lahat, hindi tayo matuwid. Unrighteous tayo, tayong lahat. Kasama ako doon. Ngayon, nagiging matuwid lang ako kapag nakipag-isa ako kay Kristo. Pagkikipag-isa, pinakamagandang word, nakipag-asawa ako kay Kristo. So, kapag nag-asawa ko, si Kristong asawa ko, nakipag-isa ko kay Kristo, hindi na ako dito, napupunta na ako doon, nagiging matuwid na ako. Nakuha? Ngayon, lahat ng naniwala kay Kristo, because of the righteousness of Jesus, nagiging righteous sila. Hindi na ako makasalan. Nagkakasala pa rin ako. Pero hindi na ako katulad ng dating makasalanan. Pupunta ako ng impyerno. Hindi na. Pupunta na ako ng langit. Ngayon, sabi niya dito, malinaw, muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao, matuwid man o di matuwid. Kung bakit parating inuulit sa simbahan, na sana magdesisyon ka na today, huwag mo nang i-delay. Salvation is today. Pag narinig mo ngayon, today. Sabi ni Jesus, gusto mo maging anak kita? Opo. Hindi ka na mananalangin, wala ka nang gagawin. Kasi ganon yung dapat. Remember, sabi ni Jesus sa mga apostles, yan yung una, come follow me. Ano ginawa nila? Iniwanan lahat, sumunod sila. Yung ganong klaseng pagsunod, hindi yung ang dami mo pang tseche buretse, ang dami mo pang mga ritual, di ba? Hindi na. Gusto mo sumama sa akin? Opo, ganun lang. Hindi mo na tinatanong, may pagkain ba doon? Naka-aircon ba doon? Masarap ba doon? Maganda ba sa sakyanan? Wala na po yung ganon. Ito yung talagang inaanap ni Jesus na willing mo bang isuko ang buhay mo sa akin? Ito po yon. Ito po yung agad-agad bibigyan mo ng pagkakataon ng Diyos, God. Sa'yo na po ako, sa'yo. Ito hindi nakikinig, ikaw magtuturo mamaya, di ba? Ito yung anong tuturo mo kung di ka nakikinig? Tuturo-turo ka pa mamaya, di ba? Siya mag-delete ng D-group ata ni kanina, di ba? Dapat tumutok ka, dapat dito ka nga eh. Para kada kurap mo, nakikita kita eh. So sabi niya, ang matuwid o matuwid ay gigisingin ng Diyos, di ba? Gigisingin ng Diyos. At bakit niya gigisingin? Kahit bubuhayin muli, itong matuwid, pupunta siya ng langit, di ba? Ito, hindi naman pupunta ng langit to. Kahit ngayon nandito ka, hindi ka naniniwala kay Jesus, ilang taong ka na rito, ang dami mo ng perfect attendance dito, dito ka pa rin. Nakikita ng Diyos sa mga puso natin yan. Kung talagang hindi ka naniniwala, nakikita ng Diyos kahit ngayon. At dito ka, mabibilang. Namatay ka, hindi ka matuwid. Bubuhayin ka pa rin ng Diyos. Bakit kanya bubuhayin? Maramdaman mo yung parusa sa impyerno na walang hanggan. Hindi po yung tinatakot, yun ang katotohanan. Kakagating ka ng uod doon na yung uod hindi sa namamatay sa apoy. Kasi parusa yun eh. Ayaw natin pakinggan, pero yung totoo eh. Si Jesus mismo nagsasabi eh. Ako lang daw papunta ng langit, hindi ka naniniwala. Saan ka pupunta?
Saan ka pupunta? Hindi lang sa Pasay. Diba? O, talagang mapapahamak ka talaga. Yun pa ulit-ulit sinasabi ng Panginoon. At tatandaan mo, lahat tayo bubuhayin muli pagdating ng araw ng kamatayan natin. Pero depende sa desisyon mo. Ngayon, sa desisyon mo ngayon, nakikita ng Diyos ngayon yan. Kung pinagluloko mo ang Diyos, hanggang ngayon, matakot ka sa Kanya. Yung ginagawa mo sa akin, hanggang ngayon, ang Diyos ang gaganti sa'yo. Makikita mo yan. Anong ginagawa mo sa akin? Hindi mo naman ako sinusuntok. Hindi mo naman ako minumura. Pero nandito ka, pinaglilingkuran kita ng 2 taon, 3 taon, tapos hindi ka naniniwala sa Diyos na sinasabi ko sa iyo, pinagluloko mo ako, tama? At nakikita ng Diyos yun. Na hanggang ngayon, yung kayabangan mo, nandyan pa rin. Na ako, wala na akong ginawa, kundi magpakumbaba sa iyo, pero ang kayabangan mo, nandun pa rin. Lagot ka sa Panginoon. Hindi kita binabantaan, pero lagot ka sa Panginoon. Maawa ang Panginoon sa akin, pero hindi ako titigil. Hanggang mamatay ako, pagyabangan mo ako, paglilingkuran kita. Hanggat kayo ko. Pero sana naman, may pakita mo yung respeto mo sa Diyos man lang. Huwag mo na ko respetuhin, pero respetuhin ng Diyos. At tandaan mo ito, mamatay kang di matuwid, mapapahamak ka, kaibigan. Sino lahat sa iyo? Sa inyo lahat. Sa inyo lahat. Kung di kayo naniniwala kay Jesus, mapapahamak kayo. Kasi there's no other way. Walang ibang daan. Walang ibang Diyos na nabuhay. Walang Diyos na magbabayad pa ng kasalanan natin. Wala na. It is already finished. Sinabi ni Brother DJ kanina, tapos na. Wala na tayong pwedeng gawin. Ang gawin na lang natin, maniwala o manampalataya. At para sa kabutihan natin yon. So tandaan mo, kasama ka sa bubuhay muli. Hindi kayo doktor, di ba? Pero tingnan yung dila. It's white. Hindi dapat white yan. Kita nyo? Hindi, kaya pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking budhi sa harap ng Diyos at ng tao. At ito yung pwede nating i-challenge sa sarili natin. Hindi perfect, hindi natin makaya ma-perfect. Tayo magkakamali. Pero pwede mong gawing malinis ang budhi mo araw-araw. Pwede mong gawing malinis yun. Kasi pangako ng Diyos yun eh. And then sabi niya sa Romans 2:28, sabayin niyo ako, sapagkat ang pagiging isang tunay na Hudyo ay hindi dahil sa panlabas na kanyuhan o dahil sa pagtutuli sa laman. Remember, ang qualification ng Judaism, kailangan merong circumcision. Yung sa lalaki, di ba? So, kaya nagagalit ang mga Hudyo sa mga Hentil, ang mga maruming taong yan, dapat maging Hudyo muna sila. Dapat gayahin muna nila yung kultura natin. Pero sabi ni Jesus, hindi na. Kay Hudyo ka, kay Hentil ka, maniwala kay Diyos, maliligtas ka. Kung bakit galit sila sa atin. Pero dito sinasabi niya rito, hindi na naintindihan eh. Yung panlabas na kaayuhan, hindi ito yung tinitingnan ng Diyos. Alam na natin yun, di ba? Hindi tinitingnan ng Diyos ang panlabas mo. Anong tinitingnan niya? Ang puso. So ito yung sinasabi ng circumcision of the heart. Ibig sabihin, hindi panlabas na pagtutuli, kundi yung puso mo. Puso mo nilinis na ng Diyos. At hindi natin kayang linisin yon. Ang kaya maglinis lang doon, ang Panginoong Yesus. Paano niya lilinisin? Every now and then, magkasala ako, lalapit ako sa Kanya, ikukumpisal ko yung kasalanan ko. Sabi ng Panginoon, patatawarin kita at lilinisin kita sa lahat ng karumihan na dulot ng iyong kasalanan. And then, likaw na sanga, naisip ko lang to, parang tayo, hindi lang sa Gentiles tayo, hindi tayo Hudyo, pero binigyan tayo ng privilege ng Diyos na maging parang Hudyo tayo, parang chosen people din. Parang yun ang tulad niya yung puno, di ba? Meron siyang sanga. And then, itong mga sangang itong hindi nagbubunga, ano sabi ng Bible? Tinapyas, di ba? Tinapyas. Tayo mga ligaw na sanga, mga Gentiles, mga Hudyo to eh. Yung mga Hudyong di namumunga, pinagpuputol ng Diyos, pinrun niya. And then, yung mga, sinunog,
yung mga sanga na tuyo, di ba? And then tayo, ito mga Gentiles tayo, mga ligaw na sanga tayo. Hindi tayo chosen people, hindi tayo Hudyo. Pero tayo, idinugtong dito. Idinugtong dito. And then, dahil ang Diyos ito, meron din tayong kakayahang magbunga, di ba? Biyaya ng Diyos sa atin. Pero meron siyang kalakip na warning. Kung yun nga ang original na sanga, pinutol ko dahil hindi siya nagbubunga. Dinugtong kita na isa kang ligaw na sanga, hentil ka. Ikaw pa kaya paghihinayaan kitang hindi putulin kung hindi ka namumunga? Nakuha nyo? Naisip ko lang na the same. Ano dapat ang ano ko? Pahalagahan ko. God, hindi ako chosen people, hindi ako Hudyo. Pero binigyan mo ko ng pagkakataon na maintindihan ko po yung Bible. May pamuhay ko po yung Bible. Pahalagahan ko yun. Pahalagahan ko yun. At magiging masaya ako sa buhay ko kung nagagawa ko yun. Meron akong fulfillment, meron akong satisfaction, meron akong contentment dahil doon. And then Job 19:26, sabi niya, pagkatapos, sabayan niyo ako para wala yung antok niyo, pagkatapos na maubos itong aking buong balat, makikita ko ang Diyos kahit laman ay magnas. So sa Old Testament pa, sinasabi na ng Diyos na merong muling pagkabuhay. So sinasabi niya, ito mga Hudyo, hindi nila alam yung mga New Testament. Sa Old Testament, sinabi na rin naman niya na kahit na naagnas yung katawan ko, nag-decay na siya, makikita ko. Ibig sabihin, mabubuhay na muli yung pagkatao ko. And then, sabayan niyo ako, ang hangarin ko sa buhay ay huwag masaktan ng Diyos at huwag kailanman masaktan ang sinumang tao. Ulitin natin, ang hangarin ko sa buhay ay ang masaktan ang Diyos at huwag kailanman masaktan ang sinumang tao. Sana at least ito man lang maging hangarin mo na meron sa inyo na nananakit ng kapwa nyo taga rito. Hindi ko ipapahiya rito, hindi ko, alam mo yun kung ikaw ang sinasabi ko. Hindi kita ipapahiya ngayon dito. Hindi sa nagsusumbong. Natural lang, pastor ako, dapat sabihan yung nangyayari. Meron sa inyo rito na nananakit ng kapwa nyo rito. Meron dito na nambabastos ng mga kasama nyo rito. Itigil nyo na yon kung sino ka. Alam nyo, kung nakikinig kayo, kung tulog ka, mahirap kitang gisingin kasi alam nila ikaw yon. Kahit hindi ako mag-preach na dito, para mapahinga lang ako, wag naman yung pahinga for eternity, wag yun. Gusto ko pa rin kumain ng kanin. So, itigil nyo na. Magmahalan kayo bilang kaibigan. Kapakumbabaan. Yung mga nandito mayayabang, tama na yung kayabang. Ano pa pinagyayabang mo? Buti pa, para mawala yung kayabangan mo, yung magsuntukan na lang tayo. Pag wala sila, siyempre. Pag wala sila, nandito ako mag-isa, balik ka dito, suntukan tayo. Para may labas mo, mawala yung pinagyayabang. Ano yung pinagyayabang mo? Ano bang pinagyayabang natin? Wala, di ba? Kahit ako na pinagyayabang, wala. Wala na ako yung pagyabang. Tama? So tama na. Kapakumbabaan ang tinuturo ng Diyos sa atin. Hindi dahil sa kayabangan mo, hindi mo lang yung tao ang nasasaktan. Natandaan niyo yung pinag-aralan last week? Palihim na umiiyak ang Diyos. Natatandaan mo yon? Na tuwing nasasaktan ka, tuwing malungkot ka, kung tuwing merong mananakit sa'yo, umiyak ang Diyos. Kaya kung sino ka man nananakit sa'yo, kawawa siya sa Diyos. Narinig niyo? Hindi malaking bagay, kundi paunti-unti. Kaya mong bagyo, alam mo yung pagkatao mo, alam mo yung nagrereklamo di ba? Ayusin nyo na. Huwag mo nang hayaan sabihan talaga kita na siguro mas maganda sa ibang kahit doon, meron kaibigan ko rin yung pastor dati dyan sa may basketball court, doon ka, subukan mo doon.
baka doon makinig ka. Pero kung nandito ka, pasaway ka, darating ang oras, sasabihan talaga kita na, kasi baka yun ang gusto rin ng Diyos eh. Gusto ng Diyos na na kailangan matuto na tayo. Tama na yung pagbubulahan natin. Kasi pagbobola is a sin. So maging totoo na tayo. Nakakahiya na sa Diyos. Kaya sabi niya, huwag mong saktan ng Diyos at lalong huwag mo rin saktan ng kapwa mo. Kasi nasasaktan ng Diyos doon at babalikan ka ng Panginoon. Tatandaan niyo si Blondin. Di ba si Blondin na na meron siyang kakayan na tatawid siya doon sa kawad, gano'n. Sikat siya, di ba, buong panahon. Parati kong naririnig yan. And then, Niagara Falls yan, di ba? Nakita yung Niagara Falls, di ba? Tinawid niya yan. And then, merong article na, of course, dahil sikat siya, nandun yung family niya, nandun yung best friend niya. Tapos parang ganito, may mga audience siya. Tapos, challenge niya yung isang audience. Sabi niya, of course, sikat na siya. Marami niyang napatunayan niya, mga patataas, skyscraper, gagawa siya ng ganon. Kilala na siya. Sabi niya, umano siya sa audience, ikaw ba, naniniwala ka ba na matatawid ko yan? Siyempre, sabi niya, opo. Oo, sabi niya, kasi marami na niyang beses nagawa yun eh. O sabi niya, naniniwala ka, di ba? Okay, sakay ka nga sa likod ko, tatawiran natin dalawa ito, di ba? So, kung ikaw yun, matetest yung paniniwala mo, di ba? So, umayaw siya. Nandun yung best friend niya. Of course, best friend niya, very supportive. Sa mga show niya, sumusunod talaga. Oh, best friend, sabi niya, ikaw, naniniwala ka ba na kaya kong tawirin yan? Sabi niya. Best friend niya, naniniwala sa kanya, matagal niyang kasama, naniniwala, oo, naniniwala ako. Sumakay siya sa likod niya, kumapit siya sa likod niya, at dalawa sila napagtanggupayan yon. Hindi sila nalaglag. Iyon sinasabi ng Panginoon. Naniniwala ka ba sa akin ni Jesus? Kaya kong baguhin yung pagkatao mo? Diba? Sabi mo, opo. Wali ka, sumunod ka sa akin, di ba? Pero karamihan, hindi. Yun nga, yun dahil. Saka na po, sige po, susunod ako next time po. Pagpipray ko mo po. Ang daming dahilan, di ba? So the same, ang sinasabi ko, nakita ko lang dito, yung pananampalataya ko kay Jesus talagang iaangkla ko sa Kanya. Hindi na yung gusto ko. Pero mahirap ko minsan. Sabi niya kay Israel, Israel, pinili kita para maging missionary ka sa sa mga ita. Galing ako sa Tarlac, nakasama ko mga ita. Siyempre si Israel, gusto niya sumunod sa Diyos, pero paano na si sweetheart ko? Paano na yung trabaho ko? Ang dami dahilan, di ba? Hindi naman masama yung mga dahilan na yon. Pero ang punto dito, ang gusto kong punto dito, naniniwala ako kay Jesus. Pero kaya ko bang ipagkatiwala sa Kanya ang buhay ko? Kumbaga sa sasakyan, sabi kay Lito, driver si Lito, di ba? Best driver. Pag si Lito nagda-drive sa akin, nakakatulog ako eh. Pag iba, hindi ako nakatulog eh. Sabi kay Lito, sabi ng Diyos, ako yung mag-drive. Dito ka sa tabi ko. Masasabi mo ngayon, oo, pero yung in reality, ipagkakatiwala mo ba 100% sa Diyos? Doon tayo nadidelay. Hindi tayo makasunod ng kaagad. Parang ang dami natin, hindi man masama yung dahilan natin. Nag-aaral pa yung anak ko eh, tsaka nag-iipon pa kami. Hindi pa tapos yung bahay namin eh. Inuulugan pa namin yung kotse namin. Ang dami, di ba? Wala namang masama doon eh. Kaya lang, God will test you. Gusto mo ba talaga ako yung mag-drive ng buhay mo? Gusto mo ba talaga isuko sa akin ang 100% ng buhay mo? Madaling
sagutin, pero in reality, mahirap. Ito yung, sabi niya, kung gusto mo, naniniwala ka sa akin, alika, sabay tayo. The same kay Jesus, alika, sabay tayo. Sama ka sa akin, come, follow me. Sabi niya, hindi mo pwedeng paniwalaan ang hindi mo ipinapamuhay. Ulitin ko, hindi mo pwedeng paniwalaan ang hindi mo ipinapamuhay. Iba yung alam mo, iba yung pinaniwalaan mo. Yung pinaniwalaan mo, gagawin mo talaga yon. Kung minsan alam mo lang na Diyos si Jesus. Alam mo lang na makapangyarihan si Jesus. Pero most of the time, hindi ka umaabot doon sa paniniwala. Kaya nangyayari, ganun lang, parang head knowledge lang. Hindi mo talaga ginagawa yung sinasabi niya, hindi mo talaga sinusunod. Kasi alam mo lang, hindi ka umabot doon sa tinatawag na pananampalataya na kaya akong tulungan ng Diyos, kaya kong magtagumpay sa biyaya ng Diyos. At ito yung ipapamuhay ko. So there is a success talaga. So malinis ang aking konsensya. Again, ito yung i-maintain mo araw-araw. Yung buhay na walang kapintasan, it's not about perfection. Pero alam mo, iniiwasan mong maging makasakit ng tao, masaktan ng Diyos. Pinipili mo yung tama. And then ito yung ginagamit natin sa prayer natin. Adoration, ito yung pinupuri mong Diyos, di ba? Yung A, ACTS, acronym ng ACTS, di ba? Yung A, adoration. Pinupuri mong Diyos. Anong pagpupuri sa Diyos? Panginoon, ikaw po'y dakila, ikaw po'y tagapagligtas, ikaw po'y yung greatest doctor. Lahat ng maisip mo, ito muna yung papag-pray mo. Na ikaw po'y gumawa ng langit at lupa, ikaw po'y may kontrol ng buhay ko, ikaw po'y nagbibigay ng kailangan ko, lahat. Ang dami nun. So, and then confession. Kasi kapag meron kang kasalanan na hindi nangingin ng tawad, yung panalangin mo hindi makakarating ng langit. So, yung confession, yung real. Yung real. At kahit na may kasama ka, katulad dito, may mga kasama akong prayer dito, we can confess to one another. Hindi mo tinatago, hindi yung generic. Hindi yung generic na sabi mo, Panginoon, patawarin mo po ako, hindi ako nagsabi ng totoo kanina. So, pinalambot mo yung kasalanan mo, di ba? Ang tunay na panalangin doon, Panginoon, patawarin mo po ako, naging sinungaling po ako kanina. Hindi po totoo yung sinabi ko kanina. So, lalo na sa Diyos, ito yung, kasi kung merong kasalanan, hindi na-confess, tapos para makasiguro ka, hindi mo naisip yung iba, Panginoon, kung meron po akong nagawa na kasalanan na hindi ko naingi ng tawad, hiningi ko po ng tawad ngayon. Kasi kung minsan hindi ka aware. Remember yung dalawang kasalanan, sin of omission, sin of commission. Yung omission, yung mabuti na dapat ginawa mo, hindi mo nagawa. Yung commission, yung hindi mo dapat ginawa, pero ginawa mo. At marami tayong mabuting dapat ginawa, hindi natin nagawa, nagkakasala po tayo doon. So para sigurado ka sa confession mo, kung meron po akong nagawang kasalanan o meron po akong dapat kong gawin, hindi ko po nagawa, hiningi ko po ng tawad ngayon. And then pupunta ka na sa Thanksgiving. Marami na yan, di ba? Kahit detalye, malilit, gusto ng Panginoon yon. And then supplication, ito na yung, wala siyang eyo. Supplication, ito na yung, kung ano yung gusto mong hilingin, ito na yon. So ito yung at least pattern ng prayer na pwede mong i-practice. Maging conscious ka, mas maganda yung ganun. Kasi kapag alimbawa, inuna mo ito doon, di ba? Hindi naman sa legalistic ang Panginoon, inuna mo ito, pahingi po ng kotse, pahingi po ng cellphone, pahingi po ng lahat, di ba? Walang masama doon. And then, nilagay mo sa confession yung sa ilalim. Sa akin, naniniwala ako na itong panalangin kong inuna ko doon, hindi pinakinggan ng Diyos. Bakit hindi pa ako malinis? Yung kasalanan kong hindi ko naingin ng tawad, nandito. So yung prayer ko, gumaganon lang. Hanggat hindi na-clear to, doon lang papasok yung panalangin ko papunta ng langit. Ito yung malinaw na nasa Bible yun. If there is sin hindered into your heart, God will not even listen. Hindi makakapunta yun doon. So mas maganda, purihin mo muna siya, hingi ng tawad ng kasalanan, pasasalamat, and then lahat ng mga request mo na pwede mo nang isunod doon. So tayo po tumayo at manalangin.
Ama naming Diyos, nasa langit, salamat po. Dahil po sa biyaya mo, kami po ay narito. At dahil po sa pagmamahal mo po sa amin, ay patuloy po yung buhay namin. At dahil po sa kagandahang loob mo, O Diyos, kami po ay ligtas at patuloy ka pa rin nagliligtas. At nakikita mo pong bawat isa po sa amin. Sabi mo nga po, hindi yung panlabas ang tinitingnan mo, kundi po yung puso po namin. At kung may nakikita ka pong puso sa amin, Panginoon, hindi maayos ngayong oras na to, iniingi po namin yung biyaya mo. Sapat po yung kagandaang loob mo. Sapat po yung biyaya mo na Panginoon na ayusin mo po yung puso po namin. At yun na nga po, O Diyos, salamat po sa mensahe mo na wala ka pong hinangad na kundi baguhin po kami para sa kabutihan po namin, para sa kabutihan po ng pamilya namin at ng kapwa po namin. Kaya kung may nakikita ka po dito, O Diyos, na hindi paligtas, kahit konti po yung alam niya, Panginoon, ay bigyan mo po siya ng sapat na paniniwala na isuko po niya ang buhay po niya sa iyo para magawa po yung magandang plano mo po sa kanya. Kahit na po yung may mga karamdaman sa amin, O Diyos, ay kasama na po ako doon. Hipuin mo po yung katawan po namin na ikaw po yung greatest doctor, ikaw po yung pwedeng magpagaling. Kung gugustuhin mo po kahit ngayon po, O Diyos, ay pwede mo pong i-restore yung health po namin. At ganoon din po, O Diyos, bigyan mo rin po kami ng karunungan na pangalagaan po namin yung katawan po namin. Salamat po sa salita mo, naway idikit mo po ito sa puso't isipan po namin para magamit po namin sa pang-araw-araw na buhay po namin. Samahan mo po kami. Ikaw po yung may task po namin. At sa oras na ito, O Diyos, gusto ka po namin parangalan sa pag-observe po ng Holy Communion. Ito po ay utos mo sa amin na dapat naming mas malimit na gawin. At nawa, O Diyos, ay malugod ka po. Maawa ka po sa amin. Kami pong lahat, Panginoon. Ikaw po yung nagdaragdag ng mga tao sa simbahan. Alam po namin na ikaw pong naglagay sa amin dito. Kaya mapurihan ka po sa buhay po namin. Tulungan mo po kami na may ayon po namin ang buhay namin ayon sa iyong kagustuhan. Samahan mo po kami as we observe the Holy Communion. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede pong upo.